May linya ba ng dugo na nagpapatunay sa misteryosong paghahalo ng lahi? May ilang independenteng mananaliksik na naniniwalang oo. Ayon sa pambihirang hipotesis na ito, ang mga taong may Rh negative na blood type ay may direktang koneksyong henetiko sa mga sinaunang ninuno, nang pinagmulan ay hindi pa rin alam. Ngunit ano nga ba ang kakaiba sa blood type na ito at ano ang nakakaiba dito kumpara sa iba pang mga blood type? At bakit ito raw ang patunay ng isang napakatandang proyekto ng manipulasyong henetiko? Kamakailan lang, madalas pinag-uusapan sa internet ang Rh negative na factor at ang mga posibleng implikasyon nito, at ito ay nagbunsod ng iba't ibang teorya. Sige, ngayon ay susuriin natin ang hangganan ng kaalaman at mga pambihirang palagay. Pero bago tayo magsimula sa nakakabighaning paglalakbay na ito, kung hindi nyo pa nagagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at hindi ninyo ma-miss ang aming mga bagong video. Ang dugo, likidong nagbibigay buhay sa ating ugat, ay may dalang maraming lihim at misteryong nagkukwento ng sinaunang kasaysayan. Isa sa mga hindi pa nalulutas na palaisipan ay tiyak na ang uri ng dugo na kilala bilang Rh negative. Tanging isang napakaliit na bahagi ng populasyon sa buong mundo ang may taglay ng natatanging katangiang ito. Dahil sa katangiang ito at iba pang tatalakayin sa video, maraming mananaliksik ang naengganyo at nagkaroon ng sari-saring mito, teorya at spekulasyon. Pero para maintindihan kung bakit may naniniwalang ang Rh negative ay ebidensya ng sinaunang genetic manipulation, dapat muna nating malaman ang ibig sabihin ng ganitong blood type. Para magawa ito, kailangan nating balikan ang mga unang taon ng 1900. Noong 1900 at isa natuklasan ni Karl Landsteiner ang mga blood type. Ang natuklasan niya ay nagdulot ng revolusyon sa medisina ng pagsasali ng dugo dahil ito ang unang siyentipikong paliwanag sa masamang reaksyon matapos ang pagsasali ng dugo. Bago ang tuklas ni Landsteiner, delikado ang blood transfusion at kadalasang nauuwi sa kamatayan dahil hindi pa alam ang blood type compatibility noon. Natuklasan ni Landsteiner na ang mga pulang selula ng dugo ng ilang tao ay nakakaroon ng aglutinasyon kapag hinalo sa serum ng ibang tao. Inuri niya ang dugo ng tao sa tatlong grupo na tinawag niyang A, B at 0. Makalipas ang ilang taon, natuklasan ni Alfred von de Castello at Adriano Stulli ang ikaapat na grupo, tinawag nilang AB. Ang klasipikasyong ito ay batay sa presensya o kawalan ng antigen sa ibabaw ng partikular na pulang selula ng dugo. Noong 1937, nagdagdag ng bagong kategorya ang mga mananaliksik na sina Karl Landsteiner at Alexander Wiener. Natuklasan nila ang Rh factor. Ang dalawang siyentipiko ay naghangad na mas maunawaan ang mga batayan ng pagkakatugma at hindi pagkakatugma ng dugo ng tao. At sa ilang eksperimento na isinagawa gamit ang dugo ng ilang primado, partikular ang macaque rhesus, sina Landsteiner at Wiener ay nakatagpo ng isang bagong antigen na natagpuan nila sa ilang mga sample ng dugo. Ang antigen na ito ay nagdudulot ng reaksyong imunitaryo kapag ang dugo na may taglay na antigen na kalaunan ay tinukoy bilang Rh positibo ay naiturok sa isang organismo na walang antigen na tinukoy bilang Rh negatibo. Ang pagkakatuklas ng Rh factor ay nagbigay linaw sa ilang mga hindi may paliwanag na sakit tulad ng hemolytic disease ng bagong silang na sanggol. Nangyayari ito kapag ang Rh negatibong ina ay buntis sa Rh positibong sanggol. Ang positibong factor ay namamana mula sa ama. Ang immune system ng ina sa puntong ito ay maaring gumawa ng mga antibody laban sa Rh positive na pulang selula ng dugo ng embryo. Maaring tumawid ang mga ito sa inunan at sirain ang pulang selula ng dugo ng sanggol, nagdudulot ng anemia, paninilaw ng balat, pamamaga ng fetus at sa matinding kaso, kamatayan. Para buo din, kung susundin natin ang klasipikasyon ng dugo na ABO at Rh negatibo at positibo, mayroon tayong 8 posibleng pangunahing blood type: A positibo at negatibo, B positibo at negatibo, AB positibo at negatibo, at O positibo at negatibo. Pero kung may iba't ibang uri ng blood type, ano ang dahilan kung bakit napaka-misteryoso ng Rh negative na grupo? Ang Rh negative na blood type ay isang misteryo dahil tila nag-evolve ito mula sa ibang linya ng ebolusyon kumpara sa ibang mga blood type.
Ayon sa opisyal na agham, ang mga blood type na AB at O ang itinuturing na pinakamatanda. Ibig sabihin, sila na ang naroon simula pa noong pinagmulan ng sangkatauhan. Ang Rh negative na blood type ay lumitaw lamang sa mas huling panahon, tinatayang mga 30 hanggang 40,000 taon nang nakalipas, noong panahong itaas na Paleolitiko. Ngunit ang mga dahilan kung bakit ito biglang lumitaw ay hindi pa rin alam. Malinaw na ang dugo ng tao, tulad ng anumang bahagi ng ating DNA, ay maaring sumailalim sa mga genetic mutation. Hindi tulad ng ibang gene sa DNA, mas matatag ang mga gene na may kinalaman sa dugo kaysa sa ibang bumubuo ng genome. Ang mga mutation na nagbabago sa mga blood group ay mas bihira at dumadaan sa mas maigpit na seleksyon dahil anumang mutation sa dugo ay hindi maiiwasang magsapanganib sa kaligtasan ng ating species. Halimbawa nito ang hemolytic disease ng bagong silang. Kapag ang inang Rh positive ay nanganak ng sanggol na Rh negative na namana mula sa ama. Kapag nangyari ito, maaring ituring ng immune system ng ina ang sanggol bilang banyaga at subukang atakihin ito. Para sa ilang independenteng mananaliksik, patunay ito ng dating hybridization sa pagitan ng hindi kilalang lahi na may kakaibang faktor at ng sinaunang tao. Paano nila nakuha ang ganitong konklusyon? Tulad ng nabanggit, maraming aspeto ang nagpapalabo sa pinagmulan ng negative factor, tulad ng geographical na pagkalat nito. Malaki ang kaibahan ng distribusyon nito sa bawat populasyon sa mundo. Halimbawa, mas karaniwan ito sa Europa, lalo na sa populasyon ng mga Basque at hindi gaanong karaniwan sa Afrika at Asya. Ang Rh negative na factor ay bihira sa mundo, pero sa ilang rehiyon ay mas laganap ito ng misteryoso. Ang lugar na kilala kung saan umaabot sa 30% ng populasyon ang may ganitong katangian kumpara sa 15% na average sa Europa at 3% na average sa ibang bahagi ng mundo ay ang rehiyon ng mga Basque. Sa maliit na bahaging ito ng lupa na nasa pagitan ng Espanya at Pransya, matatagpuan ang pinakamataas na konsentrasyon ng mga taong may Rh negative na blood type, isang tiyak na lugar kung saan naninirahan ng isang sinauna at misteryosong lahi, ang mga Basque. Ngunit ang negative na factor ay hindi lamang ang kakaibang misteryo ng mga Basque. Isa pang katangian na namumukod-tangi sa populasyong ito ay ang kanilang kultura at wika. Ang mga ito ay may pinagmulan na kakaiba sa ibang wika at kultura sa Europa, kaya't palaisipan ang mga Basque sa larangan ng genetika at kultura. Ang mga misteryosong aspetong ito ay nakatawag ng pansin ng maraming mananaliksik na nagtangkang tuklasin ang posibleng pinagmulan ng mga Basque, at sa dami ng mga teoryang inilabas sa paglipas ng mga taon, mayroong isang pambihira at kaakit-akit. Ang mga Basque umano ay tuwirang mga inapo ng misteryosong lahi ng Atlantis. O mas tama, sila raw ay mga inapo ng iilang nakaligtas sa malaking sakuna na lumamon sa maalamat na isla kontinente sa karagatan. Ano ang koneksyon ng mga Basque at natatangin nilang lahi sa islang binanggit ni Plato? Gaya ng nabanggit natin, ang mga Basque ay may wikang hindi kilala na iba sa lahat ng wikang Europeo at mayroong kakaibang misteryosong anomalya sa kanilang dugo. Dahil dito, maraming eskolar ang naghanap ng pagkakatulad sa ibang tao sa mundo at lumitaw ang nakakagulat na resulta. May mananaliksik na nakapansin ng pagkakatulad sa wikang Basque at sa ilang wika ng katutubong Timog Amerika. Ang dalawang wika ay tila may ilang tiyak na pagkakatulad. Dagdag pa rito, may isa pang kawili-wiling detalye. Ang mga populasyong ito ay tila may mas mataas na bilang ng Rh negative kaysa karaniwan sa kanilang mga rehiyon. Paano nagkaroon ng ugnayan ang mga populasyong ito libu-libong taon nang nakaraan? Sa pagkakaalam natin ngayon, imposibleng nangyari ito. Bukod dito, natuklasan din ang kakaibang negatibong salik sa ibang populasyon gaya ng mga Berber ng Atlas sa Morocco, grupong baybayin ng Gales, Escocia, Irlanda, Olanda at mga naninirahan sa Kapuluang Canary. Ang mga populasyong ito ay nasa tabi o malapit sa baybayin ng Atlantiko kung saan sinasabing naroon ang Atlantis.
Napakakuryoso rin na malapit sa mga lugar kung saan nakatira ang mga populasyong ito ay matatagpuan ang mga labi ng misteryosong mga megalito. Ang mga populasyong Andean ng Quechua at Aymara, halimbawa, bukod sa mas mataas ang porsyento ng negatibong faktor, ay naninirahan malapit sa mga lugar ng Tiwanaku at Pumapungku, mga lugar na nananatiling mahiwaga at tilagawa ng sinaunang misteryosong sibilisasyon. Ang mga mananaliksik na sumusuporta sa teoryang ito ay nagdadagdag pa ng isang kaakit-akit na detalye. Ayon sa opisyal na agham, lumitaw ang negatibong faktor mga 30 hanggang 34,000 taon na ang nakalilipas noong panahon ng Paleolitiko. Hindi na bago ang panahong ito sa kasaysayan para sa nag-aaral ng mitolohiya. Sabi ng Grigong historiador na si Eusebio na binanggit si Manetone, isang pari sa Elipuli at tagapag-ingat ng sagradong talaan, nagsimula ang sibilisasyong Ehipsyo noong 30,544 BC. Pero ano ang kaugnayan ng mga Ehipsyo sa mga Atlantidian? Kung pupunta tayo sa Ehipto at basahin ang inskripsyon sa templo ng Edfu, malalaman nating ang mga sinaunang Ehipsyo ay tagapagmana ng mga banal na nilalang mula sa kabila ng mga haligi ni Hercules. Ang mga banal na ito ang nagtatag ng sibilisasyon at lumikha ng tao. Si Platon, habang nasa Ehipto, ay natutunan mula sa mga paring Ehipsyo ang kasaysayan ng Atlantis na isinalaysay niya sa kanyang mga tanyag na traktado. Sa dagat na yon, lampas sa mga haligi ni Hercules, mayroong isang isla na mas malaki pa kaysa sa pinagsamang Libya at Asya. At mula sa islang ito, maaring tumawid papunta sa iba pang mga isla, at mula sa mga isla, patungo sa kontinente na nakaharap sa mga ito at pumapalibot sa tunay na dagat na yon. Ngunit dahil sa mga lindol at pagbaha na labis ang tindi, sa loob lamang ng isang araw at gabi ng kasawian, ang isla ng Atlantide ay naglaho at nilamon ng dagat, at mula noon ay naging imposibleng maglayag at matagpuan ang daan. Kaya posible, kaya na may genetikong patunay ng sinaunang lahing ito na nabuhay hanggang sa kasulukuyan at makikita ito sa misteryosong negatibong uri ng dugo. Ayon sa ilang mga mananaliksik, ganito raw ang nangyari. Ang negatibong uri ng dugo ay patunay na mayroong ibang uri ng nilalang noong sinaunang panahon na nag-evolve ng hiwalay sa mga tao. Ang mga tao raw ngayon ay bunga ng paghahalo ng mga miyembro ng makabagong sibilisasyong ito na inilalarawan ng mga alamat bilang mga Diyos at ng mga tao na naroroon noon sa mundo. Kahit kaakit-akit ang kwentong ito, dapat pa ring magduda at wag basta maniwala. Alam ng mga nakakakilala sa aming mga video na naniniwala kami sa posibilidad ng sinaunang maunlad na sibilisasyon. Ngunit na yon, naniniwala kaming dapat pag-ingatan ang pagtanggap sa kwentong ito. Dahil kulang pa sa sapat na pag-aaral na magpapatunay o magpapasinungaling sa rekonstruksyong ito, tungkol sa pinagmulan ng Rh negative na blood type, para sa kompletong impormasyon, kailangan naming sabihin na marami pang ibang teora at hinuha. Halimbawa, sinasabing ang mga may ganitong blood type ay may natatanging katangian tulad ng higit na katalinuhan o kakaibang kakayahang supernatural. O na ito raw ay isang katangian ng mga pamilyang maharlika o ng mga taong may hawak ng kapangyarihan. Pero tungkol sa lahat ng ito, sa ngayon, wala pa kaming nahanap na katibayan o tiyak na dokumentasyon. Ang masasabi lang namin ay nananatiling misteryo ang mga negatibong blood type at hindi pa lubusang napapaliwanag ng agham, kaya patuloy pa ring pinag-aaralan. Maaring ito ay random na mutasyon na nangyari libu-libong taon na ang nakalipas at sa kabila ng mga problema nanatiling buhay hanggang ngayon. O kung ito man ay natitirang bakas ng isang patunay na mga pambihirang pangyayari na naganap noong unang panahon, hindi natin maiwasang mamangha sa kaalamang sa ating mga ugat ay dumadaloy ang bahagi ng ating kasaysayan na hanggang ngayon ay naghihintay pang maisulat. Ngayon, talagang interesado kaming talakayin pa ito kasama kayo at malaman ang inyong opinyon. Isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inyong palagay. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe sa channel para suportahan kami. Hanggang sa susunod na kwento!